Magandang umaga ka, Orly. Hindi naman napakaaga dito dahil nasa Jeju City ako Aba, sa sa South Jeju, Korea. So yung alas ano, yung 7 na paboritong, dito. paboritong pangsyutingan ng mga love story ng mga Korean novela ang pinapanood ko. Yan ba Wala. yan? Hindi ako makaintindi ng Korean dito eh. Walang Filipino subtitle. Alam mo naman ako, kunyari lang nakakaintindi, pero puro anyo nga sa'yo, kancham nida, puro yun lang naman alam kong salita. Anyway, basta alam niyo yung bating yun na professor, hindi kayo mawawala daw dyan eh. Oo, okay naman, okay naman. Saka Anyway, maano naman sila. Galante naman. ayun, very good. Galante pa, hospitable. Oo. Pero hindi natin pag-uusapan yung Kimchi Festival sa kinalulugaran mo ngayon, Prof. Makuha ko lang inyong pananaw. At siguro pangunawa na rin para maipaunawa, ibig sabihin, sa ating mga tagapakinig. Kasi hanggang sa natapos yung ASEAN Summit dun sa Lao, People's Democratic Republic, although marami tayong maituturing na accomplishment at tagumpay, success para sa pagtungo doon ng Pangulong Bongbong Marcos, bakit para napakahirap sa inyong wari na maisakatuparan yung matagal nating naririnig na code of conduct na yan. Ibig sabihin, yung dapat na ginagawi, yung dapat na pagbibigay ng respeto sa bawat bansa na nakapaloob dyan sa South China Sea, nagkakaroon ng girian dahil nga sa territorial dispute. Ba't napakahirap? Ano kaya ang pangunahing rasong sa tingin ninyo, Professor? Unang-una, talakayin natin, no? Kung ano ba itong ASEAN-China Code of Conduct, no? Mm-hmm. Unang-una, hindi niya nililutas yung tunggalian sa teritoryo. Tama po. Kumbaga, ang tinatawag dito, kumbaga, pinapababa lang niya yung tensyon sa mga bansa na nag-aagawan dito sa West Philippine Sea, South China Sea, no? Uh-huh. Nagpo-provide lang siya ng ilang mga, kumbaga, mga measures, mga dapat gawin para hindi lumala yung tensyon. Pero hindi niya rin-resolve yung issue kung bakit may tunggalian, no? Of course, ang talagang punot dulo, kaya may tunggalian dyan, yung pananakop ng China. Tama po. So, hindi yan tinatakal ng Code of Conduct, no? Yung Code of Conduct na tinatawag natin, yung COC, Code of Conduct, nagsimula yan nung nagpirmahan ang China at yung ASEAN noong 2001 pa ng tinatawag natin declaration. Sabi nila, magkakaroon tayo ng Code of Conduct. 2001 pa lang yan. Mm-mm. No? Pero ang China, nung nalagdaan yung Declaration of the Code of Conduct, sabi ng China, hindi pa sapat yung panahon para pag-usapan natin yan. So naburo yan, yung declaration. Nung lumabas yung arbitral tribunal ruling 2016. noong 2016, medyo nayanigan China. Sabi ng China, ay nako, patay. Ito na talaga, yung solusyon talaga na sinasabi sa buong mundo, kaya may tunggalian dyan, yung pananakop natin. Mm-mm. So pinagbigyan ng China ang ASEAN noong May 2017, sige, pag-usapan na natin yung Code of Conduct. Pero nung pinag-usapan na yan, no, may mga, kumbaga may mga suliranin, no, hinggil paano matutupad yung Code of Conduct, no. O unang-una, ang pinaka tinatawag nating bone of contention diyan, yung scope. Buong South China Sea ba o parcel lang or spratlys? So ayun na yung pinag-uusapan, no. Saan ba yan? Kasi ang gusto natin hangga't maaari spratlys lang, merong mga ASEAN country, ang Vietnam, sinasabi, kasama dyan ng parcel. So yun ba lang, may tunggalian na. Pangalawang tunggalian, kumbaga, kung Code of Conduct ba magiging binding? Kumbaga, pag lumagda ka dyan, para yan magiging kasunduan. No? Ang ASEAN, sabi, dapat kasunduan yan. Ang China sabi, hindi, dapat voluntaryo. No, yan. Meron ng tunggalian ng China at saka ASEAN. Ang ASEAN dapat binding. Tapos dapat, ang sabi naman ng China, hindi, dapat voluntaryo. pumirma tayo dyan. Voluntary lang. Tapos meron pa dyan issue within ASEAN and of course Philippines, dapat yung Code of Conduct may power ng international law. Nakalagay dapat dyan ang UNCLOS. Pag nilagay mo dyan yung UNCLOS, lalo na yung July 12, 2016 ruling, sinasabi mo dyan, China ang punot dulo, kaya tayo may tunggalian. Ayaw ng China yan. So sabi ng China, hindi, dapat talaga kung ano yung Code of Conduct lang. Ang pangatlo dyan,
yung inaatawag nating mekanismo. Kung magkakaroon tayo ng ASEAN Code of Conduct, dapat gumawa tayo ng isang kumbaga institusyon na magsasabi, nilalabag mo yung Code of Conduct. Pero wala eh. Walang ganyan ng ASEAN eh. Hanggat maaari, ang ASEAN ayaw niyang magtayo ng institusyon. Palagi yung pag may gagawa ng desisyon, dapat 10 bansa yan. So may issue na yan. Mm-mm. Pang-apat, yung agenda ng China. Ang agenda ng China dyan. Sabi ng China, magkakaroon tayo ng Code of Conduct, pero pag magkakaroon kayo ng any military exercise na hindi kasama sa ASEAN, o kaya katulad natin, Amerika, ang Malaysia, Singapore, Australia, o tapos Mm-mm. papasok pa dyan Japan, Mm-mm. dapat may say ang China. Mm. Oh. So yun, ang pinakahuli, ang talagang pinakahuling, kumbaga, balangit dito sa Code of Conduct, ang China mismo. Kasi may mga Chino na nagsasabi, bakit pa tayo magkakaroon ng Code of Conduct? Atin na yan South China Sea. Mm. Di ba? Mm. Bakit mo bibigyan ng, kumbaga, ng pagkakataon itong mga 10 maliliit ng bansa ng ASEAN na pigilin tayo sa mga ginagawa natin? Ikaragatan na natin yan. Mm. So, pero hindi naman makailaan dyan ng China publicly, pero sa kanila mismo, pag nag-uusap sila, bakit pa tayo magkakaroon ng Code of Conduct? Atin na yan. Mhm. So, ayan yung mga obstacles. So, Na nandyan. to make the story short, may mga ilang issue dyan sa Code of Conduct, apektado ang interest ng China? Talaga. To Oo, summarize. kasi, una, balik tayo doon sa panglima, no? Oo. Natatandaan naman natin, last year, noong September, hindi dinagdagan pa nila yung 9, ginawa nilang 10. 10. Tama po. Kumbaga sinasabi nila, amin yan. So bakit natin bibigyan ng pagkakataon at karapatan tong 10 ASEAN country na sabihan tayo kung ano gagawin sa karagatan natin. Mm. Pero hindi yan masabi publicly ng China. Privately among themselves. Pero pagkarap na yung ASEAN, pag-uusapan natin yung Code of Conduct. Pero pag sila-sila lang nag-uusap, nako, ayan na. Bakit pa natin bibigyan ng karapatan at pagkakataon yung mga 10 ASEAN member states na magkaroon ng karapatan na pigilan tayo o kumbaga pagmatsyad na tayo sa ginagawa natin sa ating karagatan? Okay. Sa inyong inilarawan na 5 dahilan na yan, Professor De Castro, maaari ba natin gawin na itong Code of Conduct na ito with China, alisin na lang natin ng China. Tayo na lang mismo mga bansa, tulad ng Vietnam na paborito ring saktan o ibuli ng mga barko ng China. Siguro kunin ho natin. Pero tulad nga ng malimit natin pag-usapan, parang medyo malabong makuha ang kung ano man ng pwedeng ibigay ng Vietnam dahil meron pa rin silang common denominator, communism, Professor De Castro. Hindi nga pwedeng mga bansa na lang tayo, Singapore, Indonesia, ito sa mga bansa sa Southeast Asia ang bumuo ng Code of Conduct without China. Nilabas na sa kumbaga nilagay na sa lamesa yan ng ating presidente. Mahirap kasi pag tinignan mo yung 10 ASEAN member states, halos 5 dyan, lalo na yung mga Southeast Asian countries. Yeah, Nasa Cambodia mainland, and Laos. Southeast Asia. Yan, no? Laos, Cambodia, Myanmar, even Thailand. Walang pakialam actually sa South China Sea issue. Napakalayo sa amin yan. Di kami apektado dyan. So sabihin natin yung natitirang 6, sabihin natin na merong interest dahil nasa maritime sila. Nandiyan ang Singapore, nandiyan ang Indonesia, nandiyan ang Brunei, nandiyan ang Vietnam, nandiyan ang Pilipinas, no, yung 6 na yon. Pero sa 6 na yon, Singapore tsaka Indonesia, sabi nila, hindi naman kami claimant countries eh. Kaya wala kami pakialam dyan. So ang ginawa natin, ginawa ni Presidente, at actually hindi lang nagsimula ngayon yan, sa panahon na nung nasirang President Benigno Aquino III, yung 4 na bansa na lang. Magkaroon tayo ng Code of Conduct among ourselves. No? Ayan yung Pilipinas, Vietnam, Malaysia at Brunei. Nung trinayin natin yan noong 2015, hindi dumating ang Brunei. May issue na yan ng Brunei, no? Sa 3 na yan, ang Malaysia, sabi ng Malaysia, kasi ito posisyon ng Malaysia, hindi kami makikipag-coordinate sa Pilipinas sa South China Sea issue. Dahil sa Sabah. Kasi inaangkin ng Pilipinas ang Sabah eh. May problema. So nangyayari talaga Pilipinas lang at Vietnam ang nagkakaroon ng pagkakaintindihan. Na sa pamigitan ng Vietnam at Pilipinas, in a way, meron tayong strategic partnership. So, ayun din yung problema hinggil dito kung magkakaroon lang ng Code of Conduct among the ASEAN member states. Kasi,
Hindi natin mapipilit na ang Cambodia, ang Myanmar, sasabihin nila, wala naman kami pakialam dyan eh. Mhm. Nagiging dahilan din para kahit pa paano makakuha ng simpatsya ang China. Ito nga kasi yung ilang napanood ko yung ilang bahagi ng mga aktibidad diyan sa sa Lao. Talagang although alam natin na nakafocus yan sa ekonomiya ng mga bansa at kung paano makipag-ugnayan sa mga mas malalaking bansa sa labas ng Southeast Asian region ng mga bansang ito. Laging nakafocus ang China doon sa maaring paano ko ba ito sasalarawan? Parang ano to kasi, Professor De Castro, correct me if I'm wrong. Sa mga prinsipyo ng mga mananakop, may dalawang pinagbabatayang na principle o style na mula pa noong mga nakaraang mga panahon. Yung style Spanish at style Portuguese. Nabalitaan niyo siguro niya Professor De Castro. Na pag ang Spain pupunta sa isang lugar, bago niya yung sakupin, talaga namang gagamitin ng lakas. Baril, persa, parang guns blazing at pinapakita kami ang boss. Ang mga Portuguese iba naman, magpapakita ng mga gamit na hahanap-hanapin ng isang tribo. Halimbawa, pagpunta sa isang lugar, mayroong papakita sa salamin, may labaha, yung mga bagay, nawala sila. At sa pangangailangan na iyon, makokontrol nila yung isang komunidad, yung tribo na yun. Yan yung ganung uri ng pananakop. Laging ando doon yung style Portuguese na hindi nga kayo ginagamitan ng lakas. Pero binubulag o dinadaan doon sa mga economic at mga trade relations, pangako ng pag-ulad ng ekonomiya, ugnayan at mga pautang. Kaya siguro nahihirapan din na may sakatuparan itong ganitong uri ng Code of Conduct, Professor De Castro. Nilabas yan ng China doon sa ASEAN-China summit meeting. Sabi ng China, magkasundo-sundo na lang tayo sa larangan ng ekonomiya at magkaroon tayo ng integration. So lahat ng mga ekonomiya nyo, 10 kayong maliliit na bansa ng ASEAN, ididikit nyo sa amin. No, magiging parte kayo ng isang mas malaking ekonomiya na nakapaligid ngayon sa China. Nilabas na yan nung premier nila, no? Pero of course doon sa intervention nilabas ng ating presidente, paano tayo magkakaroon ng economic integration kung may problema tayo sa diplomasya at saka politika. Hindi natin mahiwalay ang politika sa ekonomiya, no? Gusto niyo kumbaga idikit ang ating mga ekonomiya para magkaroon tayo ng mas malaking ekonomiya, pero sinasakop niyo ang South China Sea at West Philippine Sea. So medyo kumbaga nagulat yung Chinese Premier, si Premier Lee, na talagang pinamukhaan ng Pilipinas na pagdating sa issue ng West Philippine Sea, South China Sea, miski opera nyo kami ng napakalaking economic benefits, importante pa rin yung ini-issue ng aming territorial rights and territorial integrity. Medyo napahiya rin ng China dahil nilabas ng Pilipinas to sa harap ng Siyam na membro ng ASEAN. Sa lahat ng insidente ng pambubuli, inisa-isa ng Pangulo eh. Pero of course, deadma lang yung mga Siyam na ASEAN member states. Kasi babalik tayo sa pagdating sa ASEAN, ang ASEAN talagang tinatawag na intergovernmental. No, wala talagang ASEAN mechanism, wala yung ASEAN consensus. Lahat yan, interest ng 10 bansa. Tama huwag tayong mag-expect na talagang papalakpakan tayo, nasusuportahan tayo. Doon pa lang sa 4 Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia. Kumbaga, hindi namin interest ang West Philippine Sea, South China Sea. Malayo sa amin yan eh. Malayo yan sa bituka namin. Pero at least, nailabas natin yung issue. May mga bansa rin naman yata ang sumuporta. Ano po? Yung Singapore yata. Kasama ba yung... Singapore, pero palakpak lang yan. Indonesia, medyo 2 palakpak. Malaysia, medyo siguro Vietnam, pagdating sa yung Vietnam. Sariwa pa kasi yung pagkakabali ng... Ayaw nila mapahiya. Sariwa pa yung ayaw nila mapahiya ang isang miyembro. Okay. After ng ASEAN, sa tingin niyo ba, Prof. De Castro, dapat na rin natin samantalahin, while the iron is hot, ito idulog naman sa UN General Assembly. Panahon na ba ito? Well, nung kinabukasan, nung Biyernes, nagkaroon naman ng pangalawa, yung East Asian Summit na
kumbaga sinabi muli ni US Secretary of State Antony Blinken Iyon. yung posisyon ng Pilipinas. Nayanig na naman ng China. Tapos of course ang Japan, medyo nayanig na naman China. Well, of course, at least nailabas yan, no? Expect next year, yung Malaysia naman, siguro lalabas yan. Medyo importanteng issue na yan sa Malaysia. Antayin natin sa 2026 pag tayo naging chair ng ASEAN. Well, of course, sabi nga ng mga, cynically, sinasabi ng mga iba, ASEAN is a talking club. Wala talaga nagagampanan ng ASEAN. Kumbaga talagang usap-usapan lang. No? Pero at the end of the day, wala talagang accomplishment. Pero ayun ang ASEAN. Ayun ang limitasyon ng ASEAN. Okay. Well, at least napapag-usapan, natatalakay. Pero unfortunately, hanggang doon na lang. Alam natin napakasensitibo talaga ng usaping ito dahil kung naunawaan kasi natin kung bakit bagamat may ganitong mga grupo, ASEAN, UN, meron pa rin pag-iisip na hindi naman kailangan gumawa ng hakbang para kontrolin ng isang bansa dahil alam naman with the premise na ang bawat bansa ay binubuo ng mga pinuno na level-headed, may justice. Hindi naman natin hindi naman siguro natin kagustuhan na meron isang bansa ng leader nila talaga hanggang ngayon ang nasa isip estilong pananako parang nung mga panahon ng Qing Dynasty, Professor. No, pag walang tao, pag walang nakatira doon, sakupin natin yan. Parang ganoon Professor. No? Well, ganun talaga. Malakas ang China malakas ang China, nananakop at mapaninilang. No, pero at least napapakita rin natin sa buong mundo na miski maliliit na bansa katulad ng Pilipinas, hindi naman necessarily walang magagawa. No, at least pag kailangan ng mga international forum, international organization katulad ng ASEAN at ang UN, nagagamit natin yan para kumbaga ilabas yung ating mga problema, lalo na hinaharap natin isang malaki, mayaman pero nananakop na bansa na katulad ng China. Nadinig ko, nilalabas na rin natin sa UN, sa United Nations General Assembly. Kahit pa paano, o nga po. Yun po na naging balita kasi recently, kaya lang talagang iniisip pa rin natin iba kung talagang magiging Security Council member Pilipinas no, Professor? Yung non-voting, no? Non-voting, yeah. Yung non-voting. Kasi meron yan, hindi tayo, at least, yung Security Council kasi dalawang klaseng bansa yan, yung permanent, yung may veto power. Yung kasama China doon. China, Russia, US. France, and Britain. Tapos yung non-permanent. Makakasama tayo at least sa non-permanent. Kaya siguro masasabi natin kahit paano success na rin, tagumpay na rin. Bagamat binabagit mga professor, medyo malabo talagang umusad ngayon ng Code of Conduct. Pero naipaparating natin kung ano ang saloobin na ito nung nangyayari. Kinakailangan kumilos sa mga bansa sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Prof. Okay, at saka nalalagay natin kumbaga sa limelight o spotlight yung ginagawa ng China. Na pananakop. Lungkot ang isipin no? Ang daming dating mga ganitong mga samahan, organisasyon, pero Code of Conduct lang hindi umuusad talaga, Prof, no? At saka sabi niyo kayo na parang papel lang pa rin naman ito meron pa rin sariling interes sa mga bansa, yung 10 bansa sa Southeast Asia. Nakakalungkot lang, ano? Yan ang realidad doon. National interest pa rin na nagdidikta kung anong kaisipan, pananaw, at pagkilos ng isang bansa. Katulad din naman natin at talagang interest natin, center front, no, yung West Philippine Sea, South China Sea issue. Pero hindi natin makukonbinse ang Cambodia o Myanmar o Laos sa supportan tayo kasi malayo naman sa kanila yan Pero at least nagagawa natin yung ma-ventilate yung issue sa ASEAN summit. No, nakikinig sila, pumapalakpak sila, pero kung kikilos sila doon, ibang usapan na yan. Alright. Prof, muli, maraming salamat sa iyong pagsama at pag-share ng inyong saloobin, sentimiento at kaalaman dyan po sa usapin ng West Philippine Sea. So ulitin again, Prof, maraming salamat at thank you sa pagtanggap sa aming tawag kahit napakaaga. Malamang maagang hindi makahigop ng kape ang mga bakery boys. Professor, good morning po sa inyo. Sabi ko naman sa iyo, Orly, I'm at your beck and call. Basta ikaw. Hindi kita hihindihan. Thank you, sir. Salamat. And mabuhay po kayo. Good morning po ulit, Professor De Castro. Thank you, sir.